Ipinagdiwang ng Liberal Party ang pagkapanalo ng marami nilang kalyado sa Senado at tagumpay ng kanilang partido sa mga lokal na posisyon sa pamahalaan nitong eleksyon. Balita hatid ni Ivan Mayrina. 9-3 man at hindi 12-0 ang panalo ng senatorial slate ng Team Pinoy. Ipinagdiwang pa rin ng Liberal Party ang anito'y bagong mandato para kay Pangulong Aquino. Makakakuha raw kasi ng mas malaking suporta ngayon ng Pangulo sa Senado. Maugong din ang balita magbabalik bilang Senate President ang campaign manager ng Team Pinoy na si Senador Franklin Drilon. There are 9 Team Pinoy winners plus around 7 senators friendly with the President. So 9 plus 7 equals 16 and you only need 13 votes to elect the Senate President. So I would say that there will be a change in the Senate presidency and it will most likely be Senator Frank Drilon. Kung sakali, suportado naman daw si Drilon, gayon din ang legislative agenda ng Pangulo ng Nationalista Party na may 6 na miyembro sa papasok na Senado. Ayon yan kay Senator-elect Cynthia Villar, isa sa 3 huling ipinroklamang panalo sa senatorial elections itong Sabado. We foresee na manggagaling sa administration ang magiging Senate President considering na marami ngayong pro-administration senator, both the incumbent and the newly elected. So that's not far-fetched. Suportahan niyo po siya? Hindi pa namin napapag-usapan pero wala naman ako nakikitang problema. President was strengthened by the mandate that he got from the people. So pwede mo sabihin na siguro mas malaking suporta ang makikita mo sa Senado pagdating ng mga administration measures. Maging sa lokal na posisyon, maganda umanong latag ng puwersa ng LP ngayon. Magandang buwelong araw para sa eleksyon 2016. Sa bilang ng LP, mula sa kasalukuyang 93, magiging 109 na ang kanilang mga miyembro sa Kamara. Kapartido rin nilang 38 sa 81 bagong halal na gobernador, gayon din ang 61 sa 143 mga alkalde. Sa ngayon, di pa nagdedeklara si Senator Rojas, pero siya ang aming napipisil. Pag maayos natin ang buhay ng ating mga kababayan, in 2016, malakas ang endorsement ng Pangulong Noynoy sa kanyang susunod, sa kanyang papalit sa kanya. Pero isang realidad nga raw sa politika ng Pilipinas ang lipatan ng partido at alyansa. Kaya ayon kina Senador Coco Pimentel at Sani Angara, tulad ng basketball, bilog ang bola. Hanggang 2016, January 2016. Kasi before the election palagay ko magkakaroon ulit ng karambola yan. Hindi na namin haluan ng politika yun. Sa 2016 pwede na sigurong maghiwalay-hiwalay, but you know, each candidate will be assessing the feasibility of his or her candidacy. So pwedeng may mag-ambisyon and then pag sabi niya na alanganin, so he will now support the more feasible candidate. Ivan Mayrina, GMA News.